Isang pinagpalang umaga po mga kapatid, batiin po natin yung ating mga katabi ng Happy Lord's Day. Baka kasi kanina wala pa yung dyan sa tabi mo. Pag dilat mo, kanina ng worship, andyan na bigla. So batiin po natin yung ating mga katabi at ngitian nang sa ganon ay magkahawa-hawa po tayo ng ngiti. Baka may pinagdaraanan po yan yung katabi po natin. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay may kinalaman po sa ating spiritual battle. Sabihin nyo nga po, spiritual battle. Spiritual battle. Tapos tignan nyo po yung katabi nyo. Yan. May battle po yan. hindi nyo lang po alam, pero may battle po yan. Tama? Yes. Bawat isa po sa atin, every day of our lives, we have battle or battles na nilalakaran na talaga namang mga sabi nga, umaatikabong bakbakan. Baka sa loob pa lamang po ng tahanan, may ganun po, di ba? Umaatikabong bakbakan, mag-asawa, sa mga magkakapatid, sa mga magulang, sa mga anak, o maging sa mga trabaho po natin. May mga battle po, di ba? Minsan, parang gusto mo na lang magkasakit, kahit hindi, wala ka namang sakit, ayaw mo pumasok, dahil may ayaw kang makita sa trabaho, o kaya sa eskwelahan, o kahit saan po, di ba? May mga battle po tayo. O kaya naman po sa ating mga sarili, tama po? We have battle against ourselves. Sa ating mga sarili, ano po yung mga pwede natin maging battle? Yung mga pagdududa, mga doubts, pagkawalan ng kumpiyansa sa sarili, mga ganyan. So marami pong maaaring maging battle po tayong danasin sa ating pong mga buhay. Kaya naman po ang topic po natin sa umagang ito ay stand firm. Kumbaga, tumindig. Sabihin nyo nga po, tumindig. O, wag kayong tumayo, Baka may tumayo, pagkasabi ko po ng tumindig. Nakakita na po ba kayo ng sundalo na nakatindig talaga? Paano po ba tumindig ang isang sundalo? Snappy po, di ba? Ano po ba, yung chest na, paano po ba yung chest? Pag ganun po ba? Hindi naman. Chest up po ba? Chest out, di ba po? Tapos, chin up. Chin up. Huwag naman po yung sobra, di ba? Yung langit na po yung makikita. Pag nakatindig, nakapwesto po yun, yung lalo na yung mga malalakas sa sundalo, meron po silang training na ginagawa, yung parang alam niyo po yung sumo. Talagang nag-aanuhan po sila, kailangan mapaalis mo dun sa sa pinakaguhit o kaya sa pinakakinakatayuan niya. Alam niyo po, sino po dito nakapanood ng baka meron po kay Netflix, alam niyo po yung Physical Asia. Sino po nakapanood? Physical Asia. Ayan, may mga nakapanood na. May isang portion po doon, minigame nila. If napanood niyo po talaga, may minigame po doon na meron po silang ginatumbang, punong braso. Punong braso po pero wala pong alalay. Umaano niyo po doon, wala pong alalay, tapos naganyan lang po sila. Kailangan mapatumba po nila yung kalaban po nila. So, kailangan matibay yung kanilang core, yung kanilang muscle, para po mapatumba nila yung kanilang kalaban at sila ay nanatiling nakatindig. At sa ating pong mga buhay, mga kapatid, ang sabi ng Bible, stand firm. Wala pong sinabi ng Bible na, sige, sugurin mo. Nakita niyo po ba yon? Sabi rin po ni Pastor Mark, hindi ka ko lang tawaging Apostle Mark. Sabi po ni Pastor Mark nung nakarang Sunday, ang sabi niya po ay, tindigan po natin, tama po, tumayo po tayo. Hindi po sinabing kapag kami merong mga pagsubok o gawa ng kaaway dyan, talagang salubungin mo, tumakbo ka pa palapit. Hindi po, tumindig po tayo. Lalo na pag may mga, pagka-temptation daw po, ano pong gagawin? Sasalubungin daw po ba? Tatakbuhan daw po pag mga tukso. Nakita mo nang madali kang maakit sa mga babae. Ano po ginagawa? Tatakbuhan po. Tama po ba mga lalaki? Yeah. You run away. Tatakbuhan po. Hindi. Doon lang talaga yung tanging daan. Wala nang ibang daan pa. No choice. Alam niyo po mga kapatid, meron pong isang istorya, isang firefighter or bumbero po. Nakita na po kayo ng bumbero? Sino po nakakita na? nakita na po ba kayo ng bumbero na full gear? Yeah. Kita niyo po, di ba, full gear sila? Meron pong isang bumbero na sumugod sa isang bahay na nagliliyab. Talagang malakas yung apoy. And
Pagpasok niya po doon, sinagip niya yung 14 na tao. Hanggang sa kahuli-hulihang bata, sinagip niya po. Paglabas niya po, sunog-sunog yung kanyang mga gear. Ang natira na lamang po yung parang doon sa pinaka-jacket niya, meron palang plate yun. Pati yung likod niya para pamprotekta sa kanyang vital organs. Tapos nung tinanong po siya, paglabas niya po kasi tinanong siya, paano mo nagawa yun? Sabi niya. Tapos, nakita, bakit parang kalmadong-kalmado ka? Sabi niya po, may tiwala daw siya doon sa suot niyang gear. May tiwala siya sa kung anong kayang gawing protection ng gear na suot-suot niya. Magmula daw sa kanyang ulo hanggang sa kanyang paa, tiwala siya na kaya siyang protektahan ng gear na yun. Kaya ganoon na lamang po siya, kadeterminado at kakalmado. Sabi niya in English, I survived because I wore what was designed for the fire. Ang sinuot niya po, nakadesenyo para harapin po yung yung sunog, yung apoy. Siguro, sa tingin niyo po ba yung normal na damit, pagkapasok po doon, lalabas pa po ba tayong buhay? Kung kunyari, kung yung bumbero, naka-ano lang po yan, naka-Amerikana po yung bumbero, sa tingin niyo po, lalabas po yung buhay? Hindi po. But because of the protection that he has, or he had, mga kapatid, yung kanyang gear na meron, kaya po siya nakalabas ng buhay. And tayo po, sabi ng Bible, we need to put on. Sabi niyo po, put on. Put on. Suotin. Put on the full armor of God. Isuot po natin yung full armor of God. Yung baluti po ng na ibinigay ng ating Panginoon. Bakit po sabing full? Kasi baka pagka isa lang yung sinuot mo dyan, isa lang yung binigyan mong pansin dyan, pwede ka maapektuhan sa ibang parte ng iyong katawan. Kaya sinabi po dito, put on the full armor of God. Hindi lang po sinabi ng Bible, or hindi lang po tayo pinapalakas ng Bible. We are not just being encouraged by the Bible. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon na defenseless. We are not on our own. Ano pong sabi ng Efeso 6:10? Buksan po natin ang ating mga Bible. Sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Saan daw po nanggagaling yung kalakasan, mga kapatid? Kanino po? Sa Panginoon. Tama po? At sa kanyang dakilang kapangyarihan. Dito pa lamang po in verse 11, ang sabi na po, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Kung sa atin lang pong mga sarili, hindi po natin kayang labanan. Yung mga tukso, yung mga pagsubok, at kung ano-ano man pong mga bagay na ginagawa ng kaaway para po tayo ay malinlang, hindi po natin yan magagawa sa ating mga sarili. Kaya po, yung iba sa atin, kung kahit ano-ano gawin, laging sinasabi, ginawa ko naman lahat ng makakaya ko pero nahulog pa rin ako sa tukso. Naakit pa din ako. Kasi nga po, ginawa mo yung lahat ng makakaya mo. Hindi mo kinuha yung kayang gawin ng Diyos dun sa buhay mo. Amen po? Amen. Nakabase pa rin po tayo sa sarili nating kakayanan. Pero ang sabi po ng Bible, sa kalakasang nanggagaling sa Panginoon. At ngayon po, excited ako na ibigay po sa atin, siguro narinig na po natin to, but let us see, ano ba itong mga armor na ito? Ano ba itong mga parts na ito? 'Di ba? Siguro yung mga kabataan, makikita sila, 'di ba? Pagka sa mga ML, sa mga laro, mga MOBA, 'di ba? Makikita mo, magbi-build ka ng item, 'di ba? Para maprotektahan mo yung sarili mo or kaya para makapag-opensa ka. O kaya naman sa mga military, kailangan may full gear ka, may proper equipment ka para makapagdigma ka ng maayos. And today, may 6 po tayong pag-uusapan at pag-aaralang mga armor. Isa-isahin po natin yan at titignan po natin bakit ginamit ni Pablo yung nakikita niya. Yung mga sundalo po sa Roma.
tignan po natin yung literal na meaning, bakit sinabi ni Pablo, at ano po yung spiritual significance po ito. Una po sa listahan po natin, huwag na po natin patagalin pa, ayan, the belt of truth. Sabi po ng verse 14, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang. Ano po yung ibigkis? Ilagay po, di ba? Ipulupot po ang sinturon ng katotohanan. Next slide po. Alam niyo po, yung mga Roman soldiers during their time, yung sa kanilang, hindi naman po yan kagad nagsosot ng armor eh. Siyempre may damit pa po yan sa sa ilalim, may robe pa po sa ilalim. Yung po yung tinatawag nilang tunic, it secured his other armor pieces and anchored his sword. Diyan niya po nilalagay yung kanyang espada, yung kanyang sword, diyan sa belt po na yan. At alam niyo po, napakahalaga po ng sinturon para sa mga sundalong Romano during their time. Hindi lang dahil pa nakikita niyo po yung yung sinturon, napaganda po, di ba? Para may mga para mga ginto-ginto pa po yan eh. Hindi lang po yan decoration. Kahit nasan po sila nagpupunta, kahit off-duty po sila, ito po yung, base sa pagre-research ko po, ito po yung nakita ko, kahit off-duty po sila, may sinturon po sila. Hindi lang dahil maganda yung sinturon, kundi it signifies na sila ay sundalong Romano. Sila lang ang pwedeng magkaroon ng ganyang klaseng belt. Actually, yung belt po na yan, ito pong belt na ito lang po yung binibigay nila. Pero dinidesignan po nila yan ng ganyan. Pati po itong mga nakikita nyo po para mga gold, dinidesign po nila yan. Yung belt po na yan is hindi lang decoration, kundi signifies yung rango nila. It signifies na sila ay sundalong Romano. At isa sa mga pinakamataas na profession during that time ay ang pagiging sundalo. So, pag nakita po ng mga normal na tao yun, ay, sundalo to. Sa atin po, di ba, pag nakita po, di ba, pagka yung uniforme ng mga sundalo, ng mga pulis, madidistinguish mo agad eh. Tama po ba? Yeah. So, ganun po yung kanila. Lagi po nilang suot-suot. And ito po bawal siyang suotin ng civilian. Sa atin nga rin po, di ba, pag nagsuot ka ng di ba? Nagsuot ka ng pang-pulis, tas hindi ka naman pulis or hindi ka naman sundalo, merong karampatang parusa. Sa kanila din po, ganun. At nakita ko po mga kapatid, ang marka ng pagiging sundalo ay nakabase sa kanyang sinturon. Kaya inuna po yun ni Pablo. Nakita niya po, lagi po siyang may kasamang sundalo dahil siya po ay under house arrest. Si Pablo po during this time, nung sinusulat niya yung Efeso, he is under house arrest sa Roma. So, syempre po may nagbabantay sa kanya, house arrest siya eh. Wala pa naman po yung mga po nun parang anklet na tracker eh. Yung nagbabantay sa kanya, ginamit niya po yung illustration para ipakita kung paano tayo pinoprotektahan ng Panginoon. At inuna niya po ay ang sinturon. At sinabi niya po ang sinturon ng katotohanan, the belt of truth. Lagi daw po yung suot-suot yung katotohanan. At ano po yung katotohanan natin? Yung salita ng Panginoon. Kapag hindi po natin laging suot-suot o laging binibigkis sa ating mga baywang ang sinturon ng katotohanan, wala pong mangyayari sa atin. Ano pong mangyayari sa atin? Tayo po ay madideceive. Next slide po. Ang sabi po dito, stability in belief. Ano pong ibig sabihin nito? Na tayo po ay meron tayong matibay na paniniwala sa kung ano yung ating pinaniniwalaan, mga kapatid. Kapag tinanong po tayo, sino ba si Jesus? Kaya po ba nating sagutin? Baka pwede, sino ba si Jesus sa ating mga buhay? Tama? Pero sino ba si Jesus na sinasabi ng Biblia? Anong pagkakaiba natin sa ibang mga pananampalataya? Anong pagkakaiba natin sa mga ibang mga denominasyon? Ibang mga sekta?
Ano yung pagkakaiba ng Jesus na sinasamba natin? Sino ba ang Diyos? Sino ba ang banal na Espiritu? Meron kang stability sa iyong paniniwala. Ang problema po sa atin, mga kapatid, we are so complacent sa pag-aaral ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Guilty po ba tayo, mga kapatid? Minsan, pagka ano po, di ba na, what if po, pagka nakausap po tayo ng ano po, ng hindi po natin kapananampalataya, tapos tinanong po tayo, ano ba yung Trinity? Ayan, yan na lang po. Ano ba yung kaligtasan? Kaya po ba natin masagot with the confidence yung kaligtasan na meron po tayo? Tayo po yung makakapagsabi po niyan. At yung belt of truth po, yung belt po ng mga sundalo, isa pa pong sinisignify nun o pinapaalala na sila po ay laging handa. Always ready. Sabi niyo nga po, always ready. Always ready. Talagang kahit off-duty po sila, kapag sinabi ng commander-in-chief po nila, ng centurion po nila na may laban tayo pupuntahan, always ready po sila. Kaya po laging merong belt. And number 3, defense against deception. Ang gawa ni Satanas, sabi po dyan in verse 3, point 3, ay panloloko, panlilinlang, at mga kasinungalingan. Ano man pong kasinungalingan, ano man pong deception, mga panlilinlang, panloloko, pantutukso, ay galing po yan sa kaaway. Galing po yan kay Satanas. Yung twisted thinking, false ideologies, half-truths, sabi po nila, yung mga ano daw po yan, mga white lies, yung mga ganyan po, di ba? Yung white lies lang naman. The belt of truth constantly remind us what is real, what is reliable, and what is changing. Application po natin. Alam niyo po mga kapatid, if we don't know the truth, we don't know our identity. Ulitin ko po, kung hindi natin alam ang katotohanan, hindi po natin alam kung sino po tayo. Hindi mo alam na ikaw ay pinili. Tama? Kasi hindi mo alam yung katotohanan. Hindi mo alam na ikaw ay iniligtas. Kasi hindi mo alam yung katotohanan. Hindi mo alam na ikaw ay inibig. Dahil hindi mo alam ang katotohanan. But, if you know the truth, you know your identity. Number 2, develop doctrinal stability. Ito po yung sinasabi natin kanina, na meron tayong alam pagdating sa mga katotohanan ng Biblia. Hindi lang po tayo basta, sabi po nila, Zimbabwe or Zambales, iba't ibang lugar po yan. Hindi lang po tayo basta ganun. Tayo po ay mayroong kaalaman pagdating sa Biblia. We are not lost. And lastly, live with integrity. Let truth shape not just what you believe, but how you act, speak, and serve. Live with integrity. If you know the truth, you will live in or with integrity. Ano po ba yung mga lies or mga deceptions na kailangan po natin i-reject ngayon? Baka meron pa po eh. Baka meron pa po tayo mga pamahiin dyan na mga tabi-tabi pa eh. Tama po ba? Mga sikat na mga pamahiin na tabi-tabi pa po natin, o kaya mga kasabihan ng ating mga kanununuan pa na wag po natin gawin, na kailangan po nating tanggalin. Kailangan po nating alisin. Ano pa po yung mga deception ng kaaway na patuloy pong nangyayari sa ating mga buhay? Kailangan po nating patuloy na ibigkis, ilagay ang sinturon ng katotohanan. Dahil yan po yung unang sinabi po ni Paul. Yan yung unang susuotin po natin. Pangalawa po, the breastplate of righteousness. Sa Tagalog po nito, isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Yan po, breastplate po. Next slide po. Yung breastplate po ay pinoprotektahan niya yung vital organs po natin. Ano po ba yung mga nandito po sa atin? Heart, lungs. Sige po, science po muna tayo. Mahalata ako, nakinig po sa science. Sa science sa subject, kidney. Ano pa po? Nandito rin yung brain po, no? Nasa tiyan. Appendix natin, Pas. Nasa appendix. Sige, pagbigyan na natin. Gusto ng appendix eh. Sige, nandyan din yun eh. Ano pa po? Atay, okay.
Yan po yung mga vital organs. Kapag ka tinamaan po yan, ano pong mangyayari? Mamatay. May possibility naman, hindi naman kagad umamatay. Pero may possibility or malaki yung chances na mamatay, tama po. Pero kung talagang tinusok sa puso, instant yun, mamatay po talaga agad. But if nagaplisan na tamaan, may possibility na mag-critical. Sabi nga po nila, mag-50-50 yung buhay. Sa isang physical na pagkikipaglaban, ang isang sundalo na walang baluti ay madaling masinta ang kanyang vital organs. Tayo po, ngayon sa mga sundalo, ano po yung ano nila? Gamit nila. Dati breastplate eh. Ngayon ano po? Sa mga nakakalam. Antivirus. Ano po? Bulletproof vest. Tama ba, di ba? Bulletproof vest. Yung iba, mga Kevlar pa nga po eh. Yung gamit po nila eh. Para talaga hindi... Kumbaga, kung tamaan man, masasalo po ng bulletproof vest. Yung impact nung bala. Pero kapag ka sniper po yun, kahit naka-bulletproof vest pa po yan, sa pool pa rin po yan, tatagos at tatagos pa rin po. Alam niyo po, yung gamit po nila, sige po sa picture, i-back mo nga naman. Yan. Yung gamit po nila ay strip of, ano po yan, mga matitibay na metal na pinanday. Hand forged po yan. Yung mga metal po na hindi lang po yan basta metal lang na kumbaga may mga blacksmith po talaga na gumagawa po nung breastplate po na yan. Siguro may mga nag-iisip po sa atin, paano sila makakagalaw? Tama po, di ba? Paano sila makakagalaw dyan? And as I research po, yan po yung harapan, pero yung likuran po niyan, may mga leather strap po yan. In between, nakita nyo po yung bawat edges. May mga tela po yan na nakagano, mga leather strap vertically para flexible pa rin po sila gumalaw. Kasi kung yan stiff at hindi mo magalaw na maayos, meron kang breastplate, anong problema? Hindi ka makapag-swing ng sword mo. Ayun ang problema, ganon ka imbis na ganon ka mag-swing, ganon. Kasi nga, ang stiff nung breastplate, ang stiff nung pinaka-vest. So, ang ganda po nung pagkaka-engineer po nila, nung kanilang breastplate, na sa loob po niyan, kung titignan nyo po, punta po kayo sa romanbritain.org. Yan, sa Roman or BritainRoman.org. Baka napagbaliktad ko. Pinakita po doon, may mga individual pictures na may leather strap sa loob para kahit na medyo malaki yung tiyan mo, pero wala naman siguro malaki yung tiyan doon. O kaya naman, medyo malaki yung dibdib mo. Ano po yan? Napipit, custom made. With this flexibility, the soldier could move freely and use his shield and sword without the armor getting in his way. Ano pong spiritual implication po nito? Protection on condemnation. Ang baluti ang nagpoprotekta sa atin sa mga gawa ni Satanas. Bakit po breastplate of righteousness? Baluti ng katuwiran. Ano po ba yung katuwiran? Ano po ba yung righteousness? Pagiging matuwid. Tama po? Ano po ba yung meaning ng pagiging matuwid? Ito po ba yung paggawa ng mabuti? Paggawa ng mga magagandang bagay? Maaari, pero in a full sense, ito po papaliwanag ko. In a full sense, hindi po natin kayang gumawa ng mabuti. Naintindihan po ba natin? Ulitin ko. In a full sense, wala po tayong kakayanang gumawa ng mabuti. Dahil in the first place, tayo po ay mga masasama. Tayo po ay makasalanan. Isipin po natin maigi yun. We cannot do in a full sense ng word na good. Hindi po tayo good. But because Jesus' righteousness imputed unto us, inilagay po sa atin, ang tawag po din ay imputed righteousness, inilagay po sa atin yung katuwirang iyon, kaya po tayo ngayon naagawa ng mabuti. Pero ang pagtingin po sa atin ng Panginoon, tinitignan tayo base doon kay Kristo. Yung katuwiran po ni Kristo, hindi po sa katuwiran natin. Dahil sabi po ng Isaiah, tayo po ay maruruming basahan lamang po sa paningin ng Panginoon. But because we have Christ, ang tingin po sa atin ng Panginoon, ng ating Panginoong Diyos, we are righteous. And that is imputed righteousness. Nagets po ba natin mga kapatid? Yes.
Kapag ka meron kang baluti, ano po ang nabubus po nun? Yung confidence mo, tama? Siyempre, kahit na kaya kong sumugod, tama? Pagka meron kang protection, kaya mong sumugod. Kaya mong harapin. Ayun po yung gustong sabihin ng Bible na kapag ka meron tayong katwiran or righteousness ni Lord, we have confidence. At hindi po ito basta parang ideal na confidence lamang. Ang pagdepende sa katwiran ni Jesus ang nagbibigay sa atin ng tamang pundasyon para lumakas ang ating espiritu. And identity rooted in grace. Ang baluti ay nagpapaalala sa atin na tayo ay hindi nananatili dahil sa ating gawa, kundi dahil kay Jesus. Kung yung righteousness o yung katwiran ay imputed o inilagay lang po sa atin, sino po tayo para magmayabang? Tama po? Sino po tayo para magsabi kay Lord na nagagawa ko yung mga bagay na ito dahil mabuti ako? Hindi po ganon. Our identity rooted in grace. Next slide po. Kapag dumarating po yung guilt, dumarating po yan sa buhay po natin, di ba? Yung shame, paalalahanin po natin yung ating mga sarili na hindi po nakabase ang Diyos sa ating performance para po tayo ay maligtas. Ulitin ko po, hindi po nakabase sa performance natin kung bakit tayo maliligtas. Nakabase po yan sa righteousness ni Lord na ibinigay sa atin. So ano pong ibig sabihin nito? Dapat po yung works, yung gawa, yung galaw, yung goodness na ginagawa natin, good works na ginagawa natin sa ibang tao, dapat po nakaangkla po yan because we have the righteousness of Christ. Hindi dahil kaya po natin gawin. So ilan na po tayo? The belt of truth, the breastplate of righteousness. Punta naman po tayo sa shoes of the gospel of peace. Ano po sa Tagalog po yun? Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Ang haba po. Pag sa Tagalog, ang haba. Sa English po, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ang mga ano po, alam niyo po ba, yung mga sundalong Romano, kapag may mga kinakalaban po sila, kunyari may mga sinasakop po silang bansa, sa tingin niyo po, ano po yung una po nilang kinukuha sa mga nasakop po nilang mga bansa? Ginto po ba? Siguro ginto, tama? Pilak, ganyan siguro, o mga magagandang ari-arian. Tama po, no? Kung tayo po, hindi kukuhain natin kung sundalo tayo nun eh. Unahin natin yun, tapos baka ipa-pawn shop na po. Kung may pawn shop lang nun, di ba? Alam niyo po, ang una po nilang kinukuha, ang prized possession po nila ay mga sapatos, sandalyas. Yan, nagulat po ako nung nakita ko, bakit? Sabi po dito, in armies throughout the ages, the marching boot, yung kanilang pangyapak, yung ginagamit po nila, has been a prized possession. Bakit daw po? Yung mga armas daw po, magagamit mo lang yun kapag may digmaan. Pero yung sapatos, yung sandalyas, lagi mo yung gamit-gamit. At wala naman po sa kanila dating naka-Nike, naka-Adidas. Wala naman pong mga gano'n, kaya naka-boots ngayon ng mga magagandang boots. Pero yung boots po nila, ito po ang ano po doon, ang bakit nila kinukuha, o bakit nila precious sa kanila yung mga sandalyas. Alam niyo po kung bakit? Yung sandalyas po na yon, naka-design po yon, pakita nga po ulit nung image. Yan, yung sandalyas po na yan, nakita nyo, parang ano lang po, parang ano po ba yung mga... Gawang Marikina. Oo, parang gawang Marikina lang eh, leather lang po eh, no? Pero yan po, ay may ano po sila dyan, by experiential po, kaya po ganyan yung gamit po nila. Pag naglalakad po sila, nagmamarcha po sila, mga 20 kilometers, 30 kilometers po minamarcha po nila. Kailangan po na hindi sobrang kulob yung kanilang sapatos. Bakit po? Pag nagmarcha ka, ano pong mangyari sa'yo pagka kulob yun? At ano? Una sa lahat,
Natumbok niyo po, may amoy po, di ba? Pag ano. At marami pong pwede maging food disease po, di ba? Pwedeng ano po yung mga pwede mangyari, magkaroon ng alipunga. Di ba? O ano pa man po, di ba? At saka, yung prone po sila sa paltos. Nagpapaltos po yung kanilang mga paa. Pero alam niyo po, pag ito daw po yung suot nila, hindi raw po magkakapaltos yung kanilang mga paa. Oh, grabe po, di ba? Nagulat po ako nung ano, kaya pala ganyan yung suot po nila. Kaya, sabi ko, paano pag tinamaan ng sibat yan? Di ba? Yung gusto natin, protection na protection, hindi. Sa kanila po, para makapag-advance po sila ng maayos, kailangan expose ng konti yung kanilang paa. Ang ganda po, di ba? Nagulat nga po ako nung nang mabasa ko po. Ang tawag po dyan ay kaligay. Hindi po kaligayahan, ha? Kaligay, yan, kaligay. C-A-L-I-G-A-E. Yan. Yan. Sige po, next slide. Roman soldiers wore sandals with iron or hobnails in the soles to grip rough terrain. Yung ilalim po niyan, parang yung sa mga, kung nanonood po kayo ng football, yung may mga spike, yung ilalim, ganyan po yan, para mag-grip sa mga rough terrain. During their time, talagang mabato, mabuhangin, maalikabok, malupa. Kapag ka umulan, yari po, di ba? Tao nababalahaw. During their time, nadudulas kung ano-ano pa man po. And this gave stability, traction, and the ability to stand firm in difficult ground. Di ba? Ang napakaganda po na sa pamamagitan ng napakaliit at napakasimpleng bagay po na ito, they can stand their ground. Sa ngayon po, di ba, kailangan, sabi po nila, lalo na pagka nanonood po kayo ng NBA, ng basketball, scientifically, yung mga sapatos po nila, yung sole ng sapatos nila, ay may purpose po yon para para smooth yung kanilang galaw o parang healthy yung kanilang paa. Pero during their time, ang purpose po niyan is to stand their ground. Sabi po dito next, peace provides a secure foundation. Yung gospel of peace, kaya siya po sinabing gospel of peace, mabuting balita ng kapayapaan, hindi po dahil magbibigay yan ng kapayapaan sa ating mga buhay, sa times ng ating mga pagsubok. Hindi lang po dun yun. Kundi, we have peace with God. Ano po ibig sabihin ng we have peace with God? Lagi po natin narinig, we have peace with God. Dati po, tayo ay kaaway ng Diyos. At war po tayo with God. Nung hindi pa po natin siya kinikilala at tinatanggap. But because we accepted the gospel of Jesus Christ, we have this everlasting peace. Hindi po siya yung kapayapaan na parang kalmado po. Yung buong paligid po natin. Hindi po tayo pinangakuha ng ating Panginoon na mawawalan po tayo ng pagsubok. O hindi po tayo pinangakuha ng Panginoon na kalmado at payapa ang buong buhay po natin. But real peace is tested through the storms of our lives. Kaya po sinabi dito, the gospel of peace, yung sandalyas nila, yung sapatos po nila, yung sapatos po na dala po natin, figuratively, ay sapatos na nagbibigay ng kapayapaan. Eternal peace. At ang kapayapaan ngayon ay ang kapayapaan ng Panginoon. Pangalawa, readiness for mission. Ang pagsuot ng sandalyas na ito ay pagpapakita na tayo ay handa sa anumang panahon. Hindi po nila, yung mga sundalo pong Romano, hindi po nila laging hawak yung espada po nila. Hindi po nila laging hawak yung kanilang shield. Pero lagi po nilang suot-suot yung kanilang sandalyas. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi ni Pablo, the shoes of the gospel of peace. Dapat po kahit saan po tayo magpunta, na ibibigay at na ipapalagana po natin ang mabuting ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Kaya po ginamit niya yung paa, yung sapatos. Kasi kahit saan ka magpunta, pag pumunta ka ng nakasapatos, di ba, malayo po yung mararating po natin. Amen? Kaya dapat po, when we say, shoes of the gospel of peace, kahit saan po tayo magpunta,
kahit saan po yan, workplace, trabaho, sa iyong eskwelahan, sa tahanan, o kahit saan pa naman po tayo dali ng Panginoon, lagi po tayong ready to share the gospel. Amen po? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, share the gospel. Kala po natin, madaling bahagi ng salita ng Diyos, but it takes practice. Lastly, we are proclaiming reconciliation. The gospel fit call Christians not just to defend, but to advance. Ano po yung tema po natin next year? Advancing God's Kingdom. May kausap ko po yung isa sa mga elder natin na nakaraan, kasi sabi ko po, church on the move. Parang binigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon. Binigyan po ng wisdom ng Panginoon yung isa sa mga elder natin. Sabi niya, Pastor, bakit di po natin gawing church on the go? Para mas maganda po di ba? Kasi pag church on the move, para po tayong sasayaw Sabi, tama po, parang sasayaw Pero pag church on the go, talagang mag-advance. Tama po? At sabi ko po nung inaral ko to, ang galing lang po na connected pa rin siya. Na the gospel fit call Christian not just to defend but to advance. We should advance, mga kapatid, God's kingdom here on earth. Next slide po. Ground your daily walk in the peace of the gospel. Lagi po nating paalalahanan yung ating mga sarili na tayo po ay may kapayapaan na galing sa Panginoon. Ito po yung pangalawa, be ready to share the gospel. Kung iisa-isahin ko po ang bawat isa, kunyari po ako yung unbeliever, at iisa-isahin ko po yung bawat isa, at sabihin ko po sa inyo, i-share mo yung gospel sa akin. Paano mo siya i-share sa akin? May iba-iba po tayong inaral po na di ba? How to share the gospel. Kunyari po mamaya, bigla akong magpa-practical exam na sabihin ko, Brother Robert, kunyari unbeliever ako, i-share mo naman yung gospel sa akin. Three circles. Yung tatlong bilog, di ba? Hindi po yan kung ano-anong bilog Yung tatlong bilog po. Ano pa po, di ba? Kunyari sabihin ko, Brother Ronald, kunyari unbeliever ako, share mo naman yung gospel sa akin. Ano yung gagamitin mo pang share ng gospel? Always be ready. And let your presence with God fuel your peacemaking in relationship. Ito po ang mahirap. Ikaw ba yung tagapagdala ng kapayapaan sa mga lugar na pinupuntahan mo, o ikaw yung promotor ng trouble? Okay. Sa loob, kunyari, sa workplace po natin, ikaw ba yung peacemaker, o ikaw ba yung troublemaker? Ayan po Kayo po makasagot po niyan. Kapag sa school, sa tahanan, ikaw ba yung peacemaker? O ikaw pa yung, ganyan kasi yung ginawa niyan sa'yo. Tapos nilapitan mo naman yung isa, alam mo, may sinasabi yung sa'yo. Ikaw pa yung nagpapakalat ng kung ano-ano. Diba? Do I walk in the gospel's peace or do I stumble in anxiety, fear, or conflict? Ayan po yung unang tatlo. Ano na po yung mga nabanggit natin? Medyo mahaba lang po tayo ngayon. Belt of truth, breastplate of righteousness, the shoes of the gospel of peace. Ayan po yung dapat lagi nating suot. Meron naman yung dapat lagi nating kukuhain. Lagi nating ilalagay sa atin. Ito po yung una ay the shield of faith. Ayan. Pang-apat na po tayo. Tatlo na lang. Shield of faith in Ephesians chapter 6 verse 16, taking up the shield of faith to quench all the fiery darts of the wicked one. Sa Tagalog po, lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Ano po yung mga common na shield na nakikita niyo po during, kunyari, mga ancient times? Pabilog po, tama? Diba? Pabilog. Sino po nakapanood mga 300? 300. Diba? Pabilog po yung nila, diba? Yung mga shield nila. Naging 500 na po ba? Iniba na po pala. May remake po. At dito po, yung shield po ng mga Roman soldier, kaya naman pala ang gagaling po nila sa battle. Yung shield na gawa po nila ay, hindi po siya talagang flat lang na rectangle.
Naka-curve po siya. At was designed in this way para yung mga arrow, may mga bato, ay hindi po magka-penetrate agad. Dadaplis lang po sa kanila. Sabi po dito, this would mean less effort by the soldier would be needed to defend himself. At ito pong ano na po, ano lang po. Yan po, sakop niya po yung buong katawan nung sundalo. Tignan niyo po maigi yung pag nag-formation po sila, nakikita niyo po. Sakop niya po, ang exposed lang po ay yung kanilang mga paa. So kapag sa battle po kasi, lalo na pagka flatland, ang una pong ginagawa ay nag-ano po ng mga arrow. Nagbabato po ng mga arrow. So, pumapana po. So, ganyan po yung tactical formation po nila. At yung mga pana po nila, during that time, yung mga arrows po ay may apoy. So, alam niyo po yung ginagawa po nila. Kaya sabi ko, bakit sinabi ni Pablo that, ang sabi ni Pablo, to quench all the fiery darts of the wicked one. Bakit niya po sinabi yun? Gawing palangga ng pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso. Paano po mapapatay ng shield yung mga palaso na umaapoy? Alam niyo po, nalaman ko po na ginagawa pala nila sa kanilang mga shield during that time, binababad po nila sa tubig. Bago po sila makitigma, hindi ko po alam kung may ibang substance pa po sa tubig para masok ng fully yung kanilang mga shield. Binababad po nila. Yung mga Romano, binababad po nila. Para ano pong mangyayari? Kapag may matusok man daw po ng palaso o ng arrow yung kanilang mga shield, hindi po magliliyab yung shield nila. Napaka-genius po, di ba? Napaka-husay po pagdating sa battle. At sabi ko po, next slide, sabi dito, it was often covered in leather, soaked in water, so it could extinguish flaming arrows. Sabi ko po, ang galing. Bakit ginamit siya ni Pablo? Tapos sinabi niya, shield of faith. Paano po ba napapalakas yung ating faith? Sa pagbabad sa salita ng Panginoon. Pwede may shield tayo, tama? Pwede may faith tayo, pero pag dumating yung palason ni Satanas ng kaaway, umaapoy pa, nagliliyab, yung shield po natin, yung faith po natin, nasusunog. Amen? Kaya sabi po ni Pablo, yung shield dapat natin, parang katulad ng shield ng mga Romano, nakababad. Dapat po yung pananampalataya natin nakababad saan po? Sa salita ng Diyos. Hindi lang pwedeng may faith ka. Dapat yung faith mo ay soaked with the Word of God. Ang ganda po, di ba? Sabi po dito, gaano ka kababad sa salita ng Lord? May kanta pong babad sa presensya mo, babad sa iyong mga salita. Tulad ng isang usang, laging uhaw sa iyo. Gaano po tayo kauhaw? When you are soaked in the Word of God, ito po ang sikreto sa isang matibay na pananampalataya. Sa isang matibay na shield o panangga, nakababad sa salita ng Diyos. Ang tanong po sa atin, sa ating mga sarili, sige po, tanungin po natin yung ating mga sarili. Gaano ba ako kababad sa salita mo, Panginoon? Gaano po? Sa loob ng isang araw po, gaano po tayo kababad sa salita ng Panginoon? Are we soaking in His presence? Are we seeking His Word? Nakakalungkot naman po yun kung once a week po, no? Diba? Parang ginutom po natin yung ating mga sarili. Tayo nga po, di natin kayang kumain ng isang beses sa isang linggo eh. Sino pong kaya po nun? Isang beses, wala pong isang beses lang kakain, isang beses lang magtutubig. Parang ganun po yung ginagawa po natin sa ating mga spirito pagka ganun po. Diba? Alam nyo po, kaya sila pabalik nga po dun sa may formation. Yan, ito po. Sasabihin ko po sa inyo, isa pa pong nakita po natin. Kaya po sila nagagawa ng ganitong formation. Kapag meron sobrang daming mga arrows, mga palaso,
bulto-bulto po yan eh, kapag ka tumira po yung kalaban. So marami, parang umuulan ng palaso, ng mga araw. Kung nakakita na po kayo ng ng medieval or something na ancient wars, kung napanood nyo na yung 300, may formation po sila dun eh, sa 300, di ba? 300 lang po sila, tas ang dami po, parang 10,000 po yung mga sundalo ng kalaban. Pinaulanan po sila ng arrows ng palaso. So, sa Roman soldiers, ganyan po yung kanilang formation. Bakit? Pag sila po mag-isa lang o hiwa-hiwalay sila, pwede sila magpanik. Kahit hindi tumama sa kanila yung palaso, pwede silang magpanik. Pwede silang mag-doubt, pwede silang tumakbo. Pero pag naka-formation po sila ng ganyan, pasugod po sila pag lumalaban. Ano pong ibig sabihin nito sa atin? If we are alone in our faith, even though we have shield, meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Kung tayo po ay isa lang, hindi po natin kaya. Ayan po yung role ng church. Kasama po natin. Pagka magkakapit-bisig po tayo sa ating pananampalataya, even yung pinakamalakas, pinakamahaba at pinakamatalas na palaso, hindi po tayo kayang patumbahin. Because we have each other. Amen po? Sige po, next slide po. Yan. Faith covers your whole body spiritually, not just a part of you. Nakita niyo po yung shield, di ba? Covered from dito hanggang sa baba. Quenching power, ayan po yung sinabi natin kanina. It actively puts out the flaming darts of doubt, temptation, fear, and accusation. Maaring batuhin ka ni Satanas ng mga pagkatakot. Pwedeng mga pandaraya. Pwedeng mga kasinungalingan. Pero walang-wala yan kung ikaw ay nakababad sa presensya ng Panginoon. And lastly, dependence on God's promises. Application po natin. When you are under spiritual attack, sino po dito, baka ngayon po may mga under spiritual attack. Anxiety, guilt, doubt, sino po dito yung may mga nagpapani, kahit wala namang nangyayari, parang balisa. May mga ganyang moments po tayo, di ba? Yung parang, okay naman, pero bakit parang kinakabahan ako? May mga ganyan po ba kayo? O kaya naman, uy, parang kalmado yung paligid ah. Parang ang ganda ng buhay ko ngayon. Parang nakakaba ah. Parang wala akong pagsubok ngayon ah. Ayun po yung nakakaba eh, pag wala akong pagsubok. Tama po? Kaya parang mapapapraise God ka pa pag may pagsubok ka kaysa wala kang pagsubok eh. Kasi pag wala kang pagsubok, parang parang may paparating na parang calm before the storm eh. Sabi po dito, raise your shield of faith. Pangalawa, exercise faith by stepping out. And pangatlo, surround yourself. Ito po, surround yourself with believers who help strengthen your faith. Hindi lang po sinabi dyan na surround yourself, pumunta ka sa mga kapatid mo sa pananampalataya, hindi lang po ganun. Yung mga kapatid mo sa pananampalataya na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Kaya, dapat po tayo ay maging brethren o kapatid sa ating mga kasama dito po sa loob ng iglesia. So that is the shield of faith. Apat na po, belt of truth, breastplate of righteousness, the shoes of the gospel of peace. Ano po yung pangapat? Shield of faith. Panlima po, the helmet of salvation. Ayan, take the helmet of salvation. Next slide po. Ayan po yung helmet po nila. Diyan po. The helmet protects the head, especially the brain, the center of decision and thought. So dito po, sa kanilang helmet, meron po silang ilalagay na parang ano pong tawag doon? Stud or sa atin po palong eh, pagkakala mo manok eh, di ba? Parang sa manok po yan, di ba? Roman helmet sometimes had metal studs or plumes, serving also as a symbol of identity. So, malalaman mo kagad na sundalong Romano yon base sa kanilang studs. Yan, yung pula pong yan. Meron din po sila yung kulay, parang beige. Yung kulay, or cream, ganun yung kulay niya. Dalawang kulay po yan. Indication na sila po ay Roman soldier.
Sa atin po ngayon, di ba, malalaman mo pagka pulis, pagka sundalo, o kaya iba yung uniforme ng sundalong Pilipino kaysa sa sundalong Amerikano. Tama po? O kaya meron silang flag. Tama po ba? Makikita mo yung flag. Sa kanila po parang ganyan. Yun yung pinaka-flag po nila. Sabi po ni Guzik, it points out that this helmet symbolizes that not just what we are saved from, but who we are saved to. Our identity in Christ. Ano pong implication po nun? Number 1, assurance of salvation. The helmet reminds us that we are saved now. Tayo po ay ligtas na and that salvation is secured. Kung paano yung helmet po ay sinisecure yung ating mga kaisipan. Sinasabi po ng Bible ni Pablo na ang helmet of salvation sinisecure sinisecure yung ating kaisipan na tayo po ay ligtas na. Kaya paulit-ulit po natin sinasabi na yung salvation po natin ay hindi mawawala. Because in the first place, hindi naman po tayo yung naglagay ng salvation po natin. Sino po yung nagbigay ng salvation? Ating Panginoon. Hindi naman po pwedeng sabihin ng Panginoon, base sa kanyang karakter, oy, nagkasala si brother ganito, nagkasala yung anak kong ganito, bawiin ko muna yung salvation. Kapag bumait na siya ulit, balik ulit yung salvation. Hindi po ganun. Hindi po nawawala yung salvation. Number 2, identity protection. Ano pong sabi ng helmet? Yung helmet may palong, di ba? Paano mo malalamang Roman soldier? Base sa palong. Parang ganun din po sa atin. If we have salvation, paano mo malalaman na isa siyang Kristiyano, isa siyang tagasunod ni Kristo, base po dun sa helmet. Base po dun sa kaligtasan na meron tayo. And number 3, hope-based courage. Because we are saved and will be saved, we can face trials, doubts, and mental attacks with steadfast hope. Ito po marami po sa atin ngayon ay nakakaranas ng kasakitan sa ating pong mga pag-iisip. Meron tayong mga mental health issues. Tama? Baka yung iba po sa atin nakakaranas ng panic attacks. May mga ganun po, di ba? Mga anxiety. Marami po, depression, stress. Pero knowing that we have salvation and knowing that whatever happened here on earth, meron tayong eternal place, eternal destination, which is heaven. Even trials, doubts, and mental attacks, we can have steadfast hope. Next slide po. Regularly affirm your salvation. Gaano kadalas po kayo nagme-meditate ng salita ng Panginoon? Huwag naman po sana once a week. Not po everyday. At saka baka yung everyday po natin, 2 minutes lang, nag-pray lang po tayong gano'n, nag-meditate na daw. Huwag naman po natin dayain yung sarili natin. Kasi si Lord po, hindi natin madadaya sarili lang po natin. Pangalawa, paano kapag ka na-discourage or natakot ka, anong una mong ginagawa? Ayan po ang tanong. Pag natatakot ka o nadidismaya, anong una mong ginagawa? Nagiging parang dragon? Di ba? Your hope is not in circumstances, but in eternal salvation. And number 3, let your identity as Christian shape your thoughts, decisions, and actions. Hindi porket sinabi ng mundo na okay, okay ka na rin. Kung ano yung sinabi ni Kristo, ayun dapat yung ating gawin. And lastly, sabihin po sa katabi nyo, lastly na, kailangan ko pong tapusin to ngayon kasi si Pastor Mark ang tatapos ng buong Ephesian series po natin. Tatapusin ko po yung 6, kaya napahaba po tayo. Ang last po, nakita niyo po, ayan, nakatindig na Kita ko may nakatindig na. Ayan, kung stretch na po kayo, baka napagod kayo kakapakinig. Ang last po natin is the sword of the Spirit. Wala po ba kayong puro po, di ba? Puro ito lang po yung nag-iisang offense po natin. Di ba? Sword. Ito, nag-iisang sword. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sa Tagalog po ay gamitin ang tabak ng Espiritu
na walang iba kundi ang salita ng Diyos, the sword of the Spirit. Ang bawat soldier po ay meron po silang tabak. Ang galing nga po ng ng magandang balita Biblia. Kasi di ba pag tabak, kapag inisip natin pag espada, di ba mahaba po? Pero pag tabak, maikli lang po, di ba? Pag sa Tagalog pag sabi mong tabak, parang mga, lang yan parang mga jungle bolo. Di ba po? Yung gamit po nila, sige po, pakibalik po doon. Next slide po, next slide. Yan. Yung gamit po nilang tabak or espada or sword, ay hindi po yung mga kala po natin pag sinabing espada, mahaba tama? Gamit po nila yung mga 18 inches lang po. Isang kalahating ruler. Ganun lang po siya kaikli. At yun po ay may strategy kung bakit ganun lang po kaikli. Design po yun na ganun lang kaikli dahil ito po ang sabi po nila. Inaral po nung mga historian, kapag yung mahaba po yung gamit po nila, sa isang segundo, pwede po nilang gamitin lang yun pang swing. At sa isang segundo, 2 beses lang sila pwede makapag-swing ng kanilang sword. Pero, kapag ang gamit po nila ay tabak o ito pong, ang tawag po nila dyan ay gladius, pag ito ang gamit nila, in a span of 1 second, pwede po sila makaslash or makapag-thrust, makapagtusok ng kanilang espada ng 4 na beses sa loob ng 1 segundo. Doble kaysa mahabang espada. So may technique po or strategy sila bakit yan yung gamit nila, ganun kaikli. Talagang kapag at saka hindi yung power niya ay sa pagwasiwas mo o pag-swing kundi sa pag-thrust, sa pagtusok mo. Laging pa ganun po ang po nila, ang atake po nila. So lahat pong yan ay nasa kanan. Gamit po nila, tama ba ako? Yan. Lagi nasa kanan. At ang pagkuha po nila, kanan lang din po. Nakita ko po, may illustration po silang ganon. Ganon ang pagkuha. Nakaganyan po ang pagkuha nila, pag ganon. Kasi pagka iba-iba yan, kahit kaliwete ka po, sino po mga kaliwete dito? Kahit kaliwete ka po during that time, hindi pwede. Kanan lang lahat ang pagkuha. So ang training po nila, nakapulupot yung kanilang kaliwang kamay. Bata pa lang po sila, tinitraining na po sila doon. Even at the age of 5 years old, tinitraining na po yung mga kabataang lalaki para maging sundalo. So wasang-hasa po sila sa paghawak ng espada, ng tabak, gamit ang kanilang kanang kamay. So hindi pwedeng gamitin yung kaliwang kamay para naman yung sa kanilang panangga. Ang nakita ko po doon, mga kapatid, yung sword po na ito, this sword was precise, sharp, and essential for both offense and defense. Ano pong sabi ng Bible pagdating sa salita ng Diyos? Mas matalimpak kaysa sa tabak na magkabilaan ng talim. Sharper than any double-edged sword. At itong tabak po na ito, double-edged sword po yan. Sabi ng Bible, mas matalim pa po ang salita ng Diyos kaysa sa anumang tabak na double-edged. Nakita niyo po? Ito po yung panlaban natin. Walang ibang panlaban sa gawa ng kaaway kundi salita ng Diyos. Wala po. Ako na po nagsabi sa inyo, kapag dumating yung pagsubok, walang ibang panlaban. Next slide po. It is an offense and defense tool. It has spirit-empowered wisdom at kailangan may disiplina ka in training sa paggamit. Kaya po tayo may training. Ayan, sabihin niyo sa katabi niyo, kaya may training po. Sige. Kaya atin po tayo, adult and youth class. Kaya may training po. Kasi, paano po pag dumating yung war? Isang soldier, hindi marunong umawak ng kanyang tabak, ng kanyang sword. Ano pong mangyayari? Siya po ang unang mamamatay sa gera. Tama po? Ganun po. Una po tayong pupuruhan ng kaaway pagka nakita niya pong hindi tayo marunong umawak ng salita ng Diyos. Kaya meron pong pagsasanay. Next slide po. Commit to regular Bible reading and study. Wag lang basta magbasa ng Bible. Pakisabi po sa katabi, wag mo lang basahin yung Bible mo. Mag-meditate. Mag-memorize. Panlaban po yan yung pag memory verse. Ang tanong ko po,
Sa mga matatagal na po dito, ilang memory verse ang alam mo? Ilang verse ang alam po natin? John 3:16, no? The best. Kayang-kaya. Ano pa po ba yung ano? Matthew 6:33. Sino po nakakalam nun? Genesis 1:1. Oh, Genesis 1:1, John 1:1, John 14:6. Binibigyan ko na po kayo, mga madadaling kabisaduhin. Ayan po yung tinatawag po nating number 3, trust verses. Ano po yung trust verses? Pantusok mo yan. Pang-atake mo yan. Kapag ka, ang kaaway, binibigyan ka ng anxious thoughts. 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. O, meron ka na kagad pang laban. Tama po? Diyan papasok yung number 2. Pray for the Holy Spirit to help you recall Scripture. Hindi mo naman lahat makakabisado po yan, tama? Pero kapag ka, lagi mong inaaral yan, kapag dumating yung pagsubok, ito pala yung sinabi ni Lord dito sa verse na ito. Thank you, Holy Spirit, pinaalala mo sa akin. Pag may kausap ka na nahihirapan, may maalala kang verse. Tapos i-share mo sa kanya, hindi ka nag-advise, yung Bible yung nag-advise. Tama po? So, yan yung sword of the Spirit. In conclusion, ayan ang pinaka-sarap sa tingang pakinggan. In conclusion, ayan po Paul's command is clear. Stand therefore with the whole armor of God. Hindi niya po sinabing, sige, Pastor Eman, mamili ka kung ano yung armor mo. Hindi. Sabi niya, isuot mo lahat yan. Pag may hindi ka sinuot ni isa dyan, pwede kang matumba. Pwede kang madaya ng kaaway. Isuot mo lahat. He calls us to put on all of them. Each piece ay, sino pong nag-supply? Si Lord. Hindi po tayo. Well-crafted ng ating Panginoon. This is not our armor, it is His armor. Truth stabilizes you, righteousness protects you, peace grounds you, faith shields you, salvation secures your mind, and the Word empowers you. Binigay niya yan dahil mahal niya ang bawat isang anak niya. Ayaw niya na defenseless tayo. Ayaw niya na hubad tayo kapag nilabanan natin ang gawa ng kaaway. Dahil mahal tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng pamprotekta sa atin. Ang problema po sa atin, alam niyo po hindi po natin sinusuot. O baka tanggal ano po tayo, tanggal suot. Kaya dapat po nating isuot. Useless po kung tatayo tayo na hindi po natin suot ang buong armor ng ating Panginoon. If we are battling doubt, fear, condemnation, or temptation, if we are feeling powerless, if we are feeling na parang wala po tayo, kulang tayo, that we don't have the resources, ang sabi po ng Panginoon, anak, ito yung armor ko, ibibigay ko sa'yo. You just need to put it on. Stand firm. You have been equipped by God for all the fights or all the battles of your life. Marami po sa atin dito may battle. Kagaya po ng introduction ko kanina, we have so many battles in our lives. Lalo na po yung mga mental battles po natin within ourselves. Wala pong iba na makapagpanalo sa atin, makapagprotekta sa atin, kundi ang ating Panginoon lamang.